Ang babae sa pader, ang lihim ng Lumina Aesthetics. Taong 2012, buwan ng Mayo, sa gitna ng naglalakihang mga gusali sa Bonifacio Global City, ang itinuturing na sentro ng karangyaan sa Pilipinas, isang misteryo ang bumalot sa Lumina Aesthetics Clinic, ang pinakatanyag na klinika sa pagpapaganda sa bansa. Si Isabela Reyes, ang asawa ng kinikilalang may-ari at direktor ng klinika na si Dr. Marco Sandoval, ay naglahong parang bula. Umiiyak na humarap sa media at pulisya si Dr. Sandoval. Ang kanyang testimonya, tinangay daw ng kanyang asawa ang malaking halaga ng pera ng klinika at tumakas kasama ang kalaguyo nito papuntang ibang bansa. Sinuyod ng Philippine National Police, PNP, ang mga CCTV footage sa NAIA at mga financial records, ngunit walang bakas ni Isabela na natagpuan. Dahil dito, nabansagan siyang isang taksil na gahaman sa pera at unti-unting nalimot ng publiko ang kanyang pangalan. Ngunit may mga katotohanang sadyang hindi maitatago magpakailanman. Ang kasagutan ay nasa pinakamalapit na lugar, sa pinakanakakatakot na paraan. Sa loob ng 6 na taon, si Dr. Sandoval ay araw-araw na pumapasok sa kanyang klinika, nangangako ng kagandahan sa kanyang mga pasyente. Lingid sa kaalaman ng lahat, sa likod lamang ng kanyang kinauupuan, isang manipis na pader ang naghihiwalay sa kanya mula sa malamig na mga buto ng kanyang asawa. Isang katotohanang alam niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng klinika, maririnig ang mahinang tugtog ng musikang klasikal at malalanghap ang mabangong amoy mula sa mga diffuser. Ngunit sa kabilang panig ng pader, ang masangsang na amoy ng nabubulok na laman at ang mga sigaw na walang tunog ay nagtiis sa loob ng 6 na mahahabang taon. Isang hapon ng Oktubre 2018, isang misteryosong tawag ang bumasag sa 6 na taong katahimikan. Hindi siya pumunta sa airport. Subukan ninyong sirain ang pader sa loob ng opisina ng direktor. Gumuho ang matigas na konkretong pader at tumambad ang isang makipot na espasyo. Sa gitna ng kadiliman, isang kalansay ang natagpuan. May suot na maningning na kwintas na diamante. Bakit? Sino ang nagkulong sa kanya sa malamig na pader? At ang nagbigay ng impormasyon, bakit pagkatapos ng 6 na taon ay ngayon lang nagsalita? Ang karangyaan ng klinika ay nagtatago ng isang karumal-dumal na krimen at madugong paghihiganti. Simulan na natin ang kwento ng araw na iyon. Kabanata 1, ang pagbasag sa katahimikan. Oktubre 12, 2018, 9 ng umaga. Ang malamig na hanging amihan ay tila mas matalas sa pagitan ng mga nagtataasang gusali sa BGC. Kasabay ng paglagas ng mga dilaw na dahon mula sa mga puno, isang sasakyan ng PNP CIDG ang huminto sa harap ng kumikinang na gintong karatula ng Lumina Aesthetics Clinic. Pagbaba pa lang sa sasakyan, napangisi si Detective Ben Cruz. Naalala niya ang mainit na pagtatalo sa opisina ng hepe kahapon. Cruz, nawawala ka na ba sa sarili mo? Umalingaw-ngaw ang sigaw ng kanyang hepe. Sa gitna, tunang BGC, pinakasikat na aesthetic clinic sa buong bansa. Basta mo na lang sisirain ang pader ng ospital ng ibang tao. Paano kung kahit isang daga wala kang makita? Yung milyon-milyong pisong ginastos sa interior, ikaw ba ang magbabayad? Pati ang Chief of Police ay napailing. Isang babae lang ang nagsabi sa iyo niyan. Paano kung gawa-gawa lang niya? Anong korte ang magbibigay ng search warrant base lang sa isang testimonya? Ngunit matigas si Detective Cruz. Inilatag niya sa mesa ang kopya ng isang lumang diary na ibinigay ng informant. Ang petsa ng renovation ng klinika na nakasulat dito ay eksaktong tumutugma sa araw ng pagkawala ni Isabela Reyes. Hindi ito nagkataon lang. Inilabas ni Cruz ang kanyang police badge. Kung magkamali ako, babayaran ko ang danyos gamit ang retirement pay ko at magre-resign ako. Dahil sa kanyang determinasyon, nakuha niya ang search warrant.
Binalingan ni Cruz ang babaeng katabi niya, si Clara Santos, ang informant na pinanghahawakan niya ngayon. Nasa mga 30 anyos ang babae, ngunit ang kanyang mukha ay walang kabuhay-buhay, tila tuyot sa emosyon. "Sigurado ka ba talaga rito?" tanong ni Cruz. "Kapag nagkamali tayo, perjury ang kaso mo, makukulong ka." Hindi man lang kumurap si Clara. Ang boses niya ay walang emosyon na parang hindi tungkol sa kanya ang pinag-uusapan. "Opo, sigurado akong nandoon siya. Sa likod ng built-in closet sa opisina ng direktor." Ang boses niya ay puno ng katiyakan, ngunit ang tono ay nakakakilabot sa pagiging walang damdamin. Tumango na lang si Cruz at sininyasan ng kanyang team na pumasok. Ang marangyang lobby ng klinika ay biglang napuno ng tensyon. Ang tunog ng mabibigat na bota ng mga pulis sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay nagdulot ng takot sa mga pasyenteng naghihintay. Nagbigay daan sila na parang dagat na nahati sa dalawa. Mula sa dulo ng pasilyo, bumukas ang pinakamalaki at pinakamagarang pinto. Iniluwan ito si Dr. Marco Sandoval. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang 40s, nakasuot ng plansadong puting coat, ngunit ang mukha niya ay putlang-putla na parang papel. Pilit niyang itinago ang nanginginig na mga kamay sa bulsa, ngunit hindi maitago ang bahagyang panginginig ng kanyang mga balikat. "Ano? Anong kailangan ninyo? May mga pasyente akong naghihintay," basag ang kanyang boses. Inilabas ni Detective Cruz ang search warrant at itinutok sa mukha ni Dr. Sandoval. "Search warrant. Kailangan namin ang kooperasyon ninyo." Ang mga mata ni Dr. Sandoval ay nanlaki at nanginig. Alam ni Cruz sa kanyang instinct bilang pulis, hindi iyon simpleng gulat ng isang taong nakakita ng pulis. Iyon ay mga mata ng isang taong may itinatagong sikreto at natatakot na mabunyag ito. Pumasok ang mga demolition workers sa opisina. Itinabi ang mamahaling leather na sofa at tumayo sila sa harap ng closet na itinuro ni Clara. "Mukhang may espasyo sa likod nito," sabi ng isang worker. Wiiinigigigi. Ang matinis na tunog ng drill ang bumasag sa katahimikan. Nang matanggal ang mga turnilyo at maitulak ang mabigat na aparador, isang kakaibang pader na gawa sa plywood ang tumambad iba sa marangyang disenyo ng buong silid, tila minadaling isinara. "Hindi ito ang orihinal na pader," sabi ng worker. Napalunok ng laway si Cruz at tumango. Isang malaking martilyo ang iwi na siwas. Blag. Sa unang palo, bumaon ang martilyo sa plywood. Sa ikalawang palo, isang butas na kasinlaki ng kamao ang nabuo. Pus! Isang masangsang na hangin na naipon sa loob ng 6 na taon ang biglang sumingaw mula sa butas. Isang matamis-tamis, ngunit nakakasulasok na amoy ng nabubulok na protina ang pumuno sa buong silid. "Magsuot kayo ng mask, lahat," sigaw ng hepe ng forensics. Nagmamadaling nagsuot ng maskara ang lahat, maliban kay Dr. Sandoval na nanatiling nakatayo na parang estatua naninigas sa kinatatayuan. Nang tuluyang matanggal ang plywood, isang malaking bulto na binalot sa itim na waterproof na tela ang nakasiksik sa makipot at madilim na espasyo. Binalot pa ito ng makapal na industrial plastic. Dahan-dahang lumingon si Cruz at tinitigan si Dr. Sandoval. "Dr. Sandoval, alam niyo ba kung ano ito?" Napaatras si Dr. Sandoval. Nang tumama ang likod niya sa malamig na pader, napasigaw siya sa gulat. Hindi ko alam. Yan. Ngayon ko lang yan nakita. Sumusumpa ako." Ngunit ang kanyang mga salita ay naglaho nang simulan ng forensics team na tanggalin ang balot. Ang kaluskos ng plastik ay tila mas malakas sa katahimikan. Habang tinatanggal ang bawat patong, lalong tumitindi ang amoy ng kamatayan. Nang matanggal ang huling balot, maging ang mga batikang pulis ay napahinto sa paghinga. Mga puting buto, isang kalansay na ganap ng naagnas, nakabaluktot sa isang kahabag-habag na posisyon. At sa mga buto ng kanyang leeg, nakasabit ang isang napakagandang kwintas na diamante na lalong nagbigay ng kilabot sa sinumang makakita.
Aha! Aha! Isang hayop na ungol ang kumawala kay Dr. Sandoval. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa sahig. Nagsimula siyang maghabol ng hininga at ang mukha niya ay naging kulay ube dahil sa hyperventilation. Napamura si Cruz at dali-daling tumawag ng ambulansya. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga kamay ng forensics team ay nanatiling kalmado at propesyonal. Mula sa alikabok sa paligid ng kalansay, isang kinakalawang na piraso ng metal ang kanilang natagpuan. Isang surgical scalpel, sabi ng isang miyembro. Gamit ang tiyani, itinaas niya ang scalpel at itinuro ang mga puting butil na nakakalat. At ito, silica gel, para sumipsip ng moisture mula sa nabubulok na katawan. Ang petsa ng paggawa na nakasulat sa pakete ay taong 2012. Tumiim ang mga mata ni Cruz. Planado to. Pinaghandaan para walang kahit anong amoy na makalabas. Kabanata 2, ang lihim na nasa likod ng pader. 2 oras ang lumipas. Sa kabilang panig ng one-way mirror sa CIDG headquarters, si Dr. Sandoval ay nakaupo na parang wala sa sarili. Sa kabilang silid, si Clara Santos ay abala sa pagsusulat ng kanyang salaysay, hindi man lang tinitingnan ang instant coffee na inabot ni Cruz. Ang kamay niya ay hindi nanginginig. Sa halip, mukha siyang guminhawa na tila nabunutan ng tinik para kay Cruz. Mas lalo siyang naging kahina-hinala. Samantala, sa crime scene, problemado ang mediko-legal. Chief, walang malinaw na pinsala sa mga buto, walang tama ng bala o saksak, posibleng sinakal o nilason, pero dahil sa tindi ng decomposition, mahirap matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, nagkagulo na sa labas ng klinika. Nagsidatingan ang mga news crew at mga vlogger. Sikat na aesthetic clinic sa BGC may natagpuang bangkay. Asawa ng direktor na 6 na taong nawawala, natagpo ang kalansay sa loob ng pader. Ang pangalan ng Lumina Aesthetics Clinic ay bumagsak mula sa rurok ng tagumpay. Bumalik si Cruz sa opisina at binuklat ang isang maalikabok na folder. Isabela Reyes, Disappearance, 2012. Ang kasong isinara niya mismo, 6 na taon na ang nakalipas. Ang mga naninilaw na pahina ng testimonya ni Dr. Sandoval ay tila nanunuya sa kanya. Nagimpake ng gamit ang asawa ko at umalis. Nakita ko siyang hila-hila ang isang malaking maleta. Ibinagsak ni Cruz ang folder sa mesa. Pawang kasinungalingan, hindi nagimpake at umalis si Isabela. Sa loob ng 6 na taon, habang ang kanyang asawa ay araw-araw na nakikipagtawanan sa mga pasyente, siya ay nakakulong bilang mga buto sa loob ng pader ng mismong klinika. Ngunit may isa pang tanong na bumabagabag kay Cruz. Ang kanyang tingin ay napako sa pangalan sa ilalim ng testimonya, informant Clara Santos. Bakit ngayon lang siya nagsalita pagkatapos ng 6 na taon ng pananahimik? At paanong nalaman niya ang eksaktong lokasyon ng bangkay na parang pinanood niya kung paano ito itinayo? Sumandal si Cruz sa kanyang upuan. Bukas, magsisimula ang isang mahirap na labanan, isang tahimik na si Dr. Sandoval at isang misteryosang si Clara Santos. Panahon na para hukayin ang nakakatakot na katotohanan na nakabaon sa pader sa loob ng 6 na taon. Kabanata 3. Ang video at ang mga kasinungalingan. Kinabukasan, pumasok sa opisina ng CIDG si Clara Santos. Hawak niya ang isang maliit na itim na USB drive. Panoorin ninyo ito at malalaman ninyo kung anong nangyari sa operating room noong gabing iyon, sabi ni Clara habang inilalagay ang USB sa mesa ni Cruz. Ano ito? Tanong ni Cruz. Video mula sa isang hidden camera na ipinalagay ni Ma'am Isabela sa operating room para bantayan ang asawa niya. Ako ang gumawa ng backup copy nang hindi niya alam. Ang boses ni Clara ay nanatiling kalmado at nakakakilabot. Isinaksak ni Cruz ang USB sa computer.
Isang video file na may pangalang 2012050 ang lumitaw. Nang i-play niya ito, bumungad ang eksena mula 6 na taon na ang nakalipas. Mayo 14, 2012, hating gabi. Lumina Aesthetics Clinic Operating Room 1. Sa ilalim ng malamig na asul na ilaw, si Isabela Reyes na nakasuot ng mamahaling bestida at makapal ang makeup ay nakatayo sa tabi ng operating table. Galit ang kanyang mga mata. "Nanginginig ka na naman! Wala kang kwenta!" Sigaw niya kay Dr. Sandoval na nasa kabilang panig, nanginginig habang hawak ang isang heringgilya. "Papasensya na, Bella. Masama ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw," sabi ni Dr. Sandoval habang nakayuko. "Huwag kang magdahilan. Iturok mo na yan. Naiinis na ako. Akin na nga. Ako na lang ang gagawa. Akmang aagawin ni Isabela ang heringgilya." "Huwag! Delikado to. Kapag nagkamali sa dosage, mapapahamak ka," pigil ni Dr. Sandoval. "Anong delikado? Mas delikado yung panginginig mo," akin na sabi. Humiga si Isabela sa operating table at inunat ang kanyang braso. Walang nagawa si Dr. Sandoval kundi hawakan muli ang heringgilya. "Kailangan nating mag-ingat kapag naipasok na ang gamot na to." Sa sandaling itututok na ni Dr. Sandoval ang karayom sa braso ni Isabela, biglang naputol ang video. "Wala na bang kasunod ito?" tanong ni Cruz. Umiling si Clara. Mukhang nasira ang kamera. Hindi na gumana kinabukasan. Pinanood muli ni Cruz ang video. Itinigil niya ito sa eksena kung saan nag-aalangan si Dr. Sandoval. Tinitigan niya ng masama si Clara. "Miss Santos, anong oras ka umuwi noong gabing iyon?" "Alas 6 po ng gabi. Maaga akong umalis dahil may lakad ako." Binuklat ni Cruz ang lumang police report. Nakasulat doon ang testimonya ni Dr. Sandoval. "Hanggang alas 10 ng gabi, mag-isa akong nag-aayos ng mga pasyente sa opisina ko." Napangisi si Cruz. Isang malaking kasinungalingan. Sa oras na iyon, hindi mga papeles ang hawak ni Dr. Sandoval, kundi isang heringgilya at kaharap ang kanyang asawa. "De la Peña, umalis na tayo. Arestuhin si Dr. Sandoval." Kabanata 4. Ang kalansay sa loob ng pader. Alas 2 ng hapon, dinala si Dr. Sandoval sa CIDG, nakaposas. Sa loob lang ng isang araw, tila tumanda siya ng 10 taon. Samantala, si Officer De La Peña ay nagtungo sa klinika para kausapin ang matandang security guard. "Tay, natatandaan niyo pa po ba ang gabi ng Mayo 8, 2012? Tanong ni De La Peña. Nag-isip ang guwardiya. "Oo, iho. Naalala ko. Kakaiba kasi ang kilos ng doktor noong gabing yon." "Paano pong kakaiba?" "Mga alas 11 na yon ng gabi. Pawis na pawis siyang hila-hila ang isang napakalaking maleta. Naghagdan pa siya kahit may elevator." "Gaano po kalaki ang maleta?" "Yung pang-abroad. Kasya ang isang tao kapag binaluktot mo. Ang ingay nga ng mga gulong eh." Agad itong inireport ni De La Peña kay Cruz. Napaisip si Cruz. Kakaiba, nasa pader ng klinika ang bangkay. Ano ngayon ang laman ng maletang iyon? Kasabay nito, nakuha ng CIDG ang GPS records ng sasakyan ni Dr. Sandoval. Madaling araw ng Mayo 5, may record na huminto siya ng 1 oras sa isang liblib na lugar malapit sa SLEX. "Pinuntahan niyo ba ang lugar?" tanong ni Cruz. "Opo, sir. Walang kahit anong bakas ng paghuhukay." Sumasakit na ang ulo ni Cruz. Ang bangkay ay nasa klinika pero ang asawa ay nagpunta sa isang liblib na lugar na may dalang malaking maleta. Hindi nagtutugma ang mga piraso. Biglang sumigaw ang hepe ng Digital Forensics Team. "Sir, tingnan niyo to. Na-recover naming CCTV footage mula sa isang convenience store 6 na taon na ang nakalipas." Ang petsa sa screen ay Mayo 5, 7 ng umaga. Isang babaeng nakasuot ng beige trench coat na paborito ni Isabela ang pumasok at bumili ng mineral water at chewing gum. Nakasuot siya ng sombrero at face mask kaya hindi makita ang mukha. Dahil dito kaya namin naisip na simpleng paglalayas lang ang nangyari.
May nakakita sa kanya na buhay, sabi ni Cruz. Ngunit izinom ng forensic expert ang screen. Tingnan ninyo, ginamitan namin ng height analysis program. Mas matangkad ng 5 sentimetro si Isabela Reyes sa babaeng ito. Mas makitid din ang balikat. Totoo nga, ang manggas ng coat ay halos tumatakip na sa kanyang kamay na parang hiram lang. May nagpanggap na siya para gumawa ng alibi, sabi ni Cruz. Samantala, sa detention cell, hindi mapakali si Dr. Sandoval. Nagsalita ba si Clara? Hanggang saan ang sinabi niya sa mga pulis? Tanong niya sa kanyang abogado. Nanginginig. Sino po si Clara Santos? Hindi ba't isa lang siyang informant? Bakit po kayo nag-aalala sa kanya? Nagtatakang tanong ng abogado. Hindi mo naiintindihan. Hindi. Hinampas ni Dr. Sandoval ang kanyang ulo sa mesa. Hindi ito takot ng isang taong nahuli sa krimen. Ito ay takot mula sa isang bagay na mas malaki pa. Sa interrogation room, hinarap ni Cruz si Dr. Sandoval. Dr. Sandoval, ano ang laman ng maletang dala mo noong gabing iyon? At bakit ka pumunta sa liblib na lugar malapit sa SLEX kung nasa klinika lang ang bangkay? Hindi sumagot si Dr. Sandoval, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay hindi maitago. Naintindihan ni Cruz. Hindi ito simpleng pagtatakip sa sariling kasalanan. Ito ay pananahimik para protektahan ang isang tao o dahil sa takot sa isang tao. Hindi ka nag-iisa, di ba? Bulong ni Cruz. May tumulong sa'yo. Sino? Yung babae sa convenience store. Namilog ang mga mata ni Dr. Sandoval. Ngayon, sigurado na si Cruz. Namatay si Isabela sa klinika. Dinala ni Dr. Sandoval ang isang walang lamang maleta sa SLEX. Isang pangatlong tao ang nagsuot ng damit ni Isabela para magpanggap. Hindi ito plano ng isang tao lang. May isang mastermind na nagkukubli sa likod ng lahat. Kabanata 5. Ang lihim na yaman at ang mga suspek. Lumalim ang investigasyon. Natuklasan ng team ni Cruz ang 7 secret bank accounts sa ilalim ng pangalan ni Isabela Reyes. Dito dumadaloy ang parte ng kita ng klinika umaabot sa mahigit 200 milyong piso. Ngunit hindi lang iyon. Isang itim na leather notebook ang nakuha mula sa kanyang safety deposit box. Nakasulat dito ang mga pangalan ng mga makapangyarihang tao, mga politiko, CEO, sikat na artista na may mga petsa at code na P na tumutukoy sa propofol, isang mapanganib na gamot. Hindi lang nagnanakaw si Isabela, ginagamit niya ang ipinagbabawal na gamot para i-blackmail ang mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Kasabay nito, dumating ang kapatid ni Isabela na si Anton Reyes. Mayabang at nakaporma, ngunit bakas ang pag-aalala. Alam mo ba ang tungkol sa mga itinatagong pera ng kapatid mo? Tanong ni Cruz. Umubo si Anton. May naririnig ako. Alam kong medyo gahaman siya, pero hindi ko alam ang eksaktong halaga. Kung nawala ang ate mo, sa iyo mapupunta ang lahat ng pera. Di ba? Namula ang mukha ni Anton. Anong sinasabi mo? Na may kinalaman ako sa pagkawala niya dahil sa pera. Kung gayon, sagutin mo. Hindi ba't gumaan ang buhay mo nang mawala siya? Napanguso si Anton. Aminado ako, nakakatakot siya para niya akong alipin, pero hindi ko siya pinatay. Kumusta ang relasyon mo sa bayaw mo, si Dr. Sandoval? Napangiwi si Anton sa pagkasuklam. Bayaw? Yung duwag na yon? Nanginginig ang kamay kaya hindi na makahawak ng scalpel. Alam niyo ba, si Dr. Ramirez ang gumagawa ng lahat ng operasyon sa klinika. Nanlaki ang mga mata ng mga investigador. Ghost surgery? Oo, si Dr. Sandoval ang kumakausap sa pasyente, pero kapag tulog na, si Dr. Ramirez, isang doktor na walang lisensya, ang papasok para mag-opera. Alam yan ng ate ko, kaya ginamit niya yun para takutin at alilain si Doktor. Ramirez nang hindi man lang binibigyan ng sapat na sahod, agad na hinanap ng mga pulis si Dr. Ramirez. Ayon sa records, nasa klinika siya hanggang 11:30 ng gabi noong araw ng krimen. Natagpuan nila siya sa isang luma at maliit na apartment sa Quezon City.
payat, magulo ang buhok malayo sa imahe ng isang ghost surgeon ng isang sikat na klinika. Mr. Ramirez, sumama po kayo sa amin. Suspect po kayo sa kasong murder, sabi ni Cruz. Walang pag-aalangang sumama si Ramirez. Alam kong darating din ang araw na ito. Sa loob ng kanyang apartment, natagpuan ni Officer De La Peña ang isang lumang voice recorder. Ano to? Tanong ni De La Peña. Namutla si Ramirez. Recording yan ng pananakot sa akin ni Isabela. Pinindot ni Cruz ang play button. Umalingaw-ngaw ang matinis at malamig na boses ni Isabela. Mr. Ramirez, alamin mo ang lugar mo. Isa kang peking doktor. Isang tawag ko lang sa pulis. Tapos ka na. Kung ayaw mong mabulok sa kulungan, sumunod ka sa akin. Sumunod ang desperadong boses ni Ramirez. Ma'am, parang awa niyo na. Pambayad lang po sa ospital ng nanay ko. Ang ingay mo. Kung ayaw mo, umalis ka. Biglang naputol ang recording. Anong nararamdaman mo para kay Isabela Reyes? Tanong ni Cruz. Nagkuyom ng kamao si Ramirez. Gusto ko siyang patayin. Ang turing niya sa akin ay hindi tao, kundi isang parte ng makina. Samantala, muling tinawag si Clara Santos para sa karagdagang testimonya. Miss Santos, may naaalala ka pa bang kakaiba noong gabing iyon? Nag-isip si Clara. Oo. Bago ako umuwi, may narinig akong malakas na sigawan sa hallway malapit sa operating room. Si Dr. Ramirez at si Dr. Sandoval nagtatalo. Sumisigaw si Dr. Ramirez na hindi na niya kaya, tapos si Dr. Sandoval naman sinasabing tinatakot ba siya. Ngayon, may 3 suspect na sa whiteboard ng CIDG. Dr. Marco Sandoval, asawang hindi na makatiis sa pang-aabuso. Dr. Ramirez, ang ghost surgeon na inalipin at puno ng galit. Anton Reyes, kapatid na naghahangad sa yaman. Lahat sila ay may sapat na motibo para patayin si Isabela Reyes. Kasabay nito, sa detention cell, lalong lumalala ang kondisyon ni Dr. Sandoval. Paulit-ulit niyang ibinubulong, yung gamot, yung puting gamot. Dahil doon, namatay silang lahat. Nagsimula siyang iuntog ang ulo sa pader. Tumawag kayo ng medic. Hindi maganda ang lagay ng suspect. Sigaw ni Cruz habang pinapanood ang CCTV. Hindi ito simpleng pagkabalisa. Malinaw na sintomas ito ng drug withdrawal. Kabanata 6. Ang scalpel at ang kasinungalingan sa TV. 1 linggo na ang nakalipas. Isang report mula sa PNP Crime Laboratory ang bumago sa takbo ng investigasyon. Ang scalpel na nahanap sa tabi ng kalansay ay may natagpuang bakas ng dugo. At nang isinailalim sa DNA test, ito ay tumugma sa DNA ni Dr. Ramirez. Bago pa man maging opisyal ang report, kumalat na ito sa media. Sa primetime news, isang reporter ang nagsabing, ayon sa aming eksklusibong impormasyon, ang DNA na nakuha sa murder weapon ay pagmamayari ng ghost surgeon na si Dr. Ramirez. Ang headline, karahasang pagtugon ng inaliping ghost surgeon. Nag-init ang publiko. Si Ramirez ang naging kontrabida. Kinabukasan, sumuko si Dr. Ramirez. Detective, hindi po ako. Sumpaman, hindi ko po siya sinaktan. Inilatag ni Cruz ang DNA report. Kung gayon, ipaliwanag mo kung bakit may dugo mo sa scalpel na nasa tabi ng bangkay. Noong araw na yon, habang nag-oopera, aksidente kong nahiwa ang kamay ko. Nilagyan ko ng band-aid at basta ko na lang naiwan ang scalpel sa tray. Hindi ko na namalayan. Itinaas niya ang kanyang kamay. May maliit na peklat pa rin doon. May pruweba ka bang umuwi ka ng 8:00 ng gabi? Wala po. Mag-isa lang ako at matagal nang burado ang mga CCTV footage. Walang alibi si Ramirez. Ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa kanya. Kasabay nito, sa isang talk show, in-interview si Clara Santos. Miss Santos, kumusta po ang atmosphere sa klinika noon? Nagpunas ng luha si Clara. Si Dr. Sandoval po, napakabait na tao. Kahit langgam hindi niya kayang patayin. Pero si Dr. Ramirez, medyo iba po siya. Malaki ang katawan, malakas.
Minsan kapag nagagalit siya sa operating room, natatakot po ako. Ang kanyang interview ay nagdagdag ng gasolina sa apoy. Sa isip ng publiko, si Ramirez ang salarin at si Dr. Sandoval ay isang kawawang biktima na nadamay lang. Ngunit napansin ni Cruz ang mga mata ni Clara sa TV lumuluha, pero ang kanyang mga labi ay may kakaibang ngisi. Samantala, natagpuan ni Officer De La Peña ang construction foreman na nag-renovate ng klinika. Naaalala ko yung doktor na yon. Bigla akong inabutan ng P300,000 pesos cash. Ang sabi, yung pader sa likod ng closet, wag na naming sirain, lagyan lang daw ng bagong plywood sa ibabaw, kaya may naiwang espasyo sa loob. Wala po ba kayong napansing kakaiba? Medyo mabaho nga doon, parang amoy bulok. Pero dahil sa pera, ginawa na lang namin ang sinabi niya at nanahimik. Ito ay isang malaking ebidensya. Kung si Ramirez ang pumatay, bakit si Dr. Sandoval ang magbabayad para itago ang bangkay? Napaisip si Cruz. Bakit nagsisinungaling si Clara? Pinapalabas niyang si Ramirez ang salarin, pero ngayon ay may ebidensyang nagdidiin kay Dr. Sandoval. Parang gusto niyang iligaw tayo. Bulong ni Cruz sa sarili. Biglang may sumigaw mula sa detention cell. Si Dr. Sandoval nagwawala. Hindi ako ang gumawa niyan mag-isa. Siya ang nag-utos sa akin. Nang dalawin siya ng abogado, nagsulat si Dr. Sandoval sa isang piraso ng papel. Hindi ito confession, kundi mga chemical formula. KCl, C3H8O, MgSO4. Ano po ito, Dr. Sandoval? Tanong ng abogado. Hindi sumagot si Dr. Sandoval. Iyon ang kanyang huling sigaw ng tulong, isang mensaheng walang boses. Kabanata 7. Ang nawawalang 10 minuto. Gabi na, mag-isa na lang si Cruz sa opisina. Kinuha niya ulit ang USB na bigay ni Clara. May bumabagabag sa kanya. De La Peña, ipa-forensic mo ulit ito. Suriin ninyo ng mas malalim. 2 araw ang lumipas, bumalik ang Digital Forensics Team. Sir, tama ang hinala nyo. May tinanggal na parte sa video. Mga 10 minuto pagkatapos hawakan ni Dr. Sandoval ang heringgilya, mayroong cut. Kaya bang i-recover? Medyo po, pero magtatagal. Ngayon, lahat ay nagkakaroon na ng linaw. Ang DNA ni Ramirez ay pain. Ang interview ni Clara ay isang palabas para iligaw ang publiko. At ang chemical formulas na isinulat ni Dr. Sandoval Potassium Chloride, KCl, Isopropyl Alcohol, C3H8O, Magnesium Sulfate, MESO4. Ito ay formula para sa isang lethal injection. Ang tunay na salarin ay nagtatago sa dilim. Ginagalaw tayong lahat na parang mga chess pieces, sabi ni Cruz. Sa loob ng nawawalang 10 minutong iyon, doon nakatago ang katotohanan. Kabanata 8. Ang pagtatapat at ang huling piraso ng palaisipan. Sa wakas, nagsalita si Dr. Sandoval. Inaamin ko, ako ang pumatay sa asawa ko. Paano? Tanong ni Cruz. Isang aksidente. Sobra ang naibigay kong gamot. Anong gamot? Propofol. O baka lidocaine. Hindi ko na matandaan. Pabago-bago ang kanyang testimonya. Sa crime scene reenactment, lalo siyang naging kahina-hinala. Basta may espasyo na dyan, sabi niya, itinuturo ang butas sa pader. Paano mo nagawa ang espasyong iyan? Paano mo sinira ang konkretong pader? Tanong ni Cruz. Hindi makasagot si Dr. Sandoval. Para siyang isang estudyanteng hindi kabisado ang isinaulong sagot. Kasabay nito, dumating ang final autopsy report. Sir, walang anumang bakas ng lason o gamot na nakita sa mga buto. Nagtapat ang suspect na pumatay siya, ngunit sinasabi ng bangkay na walang ebidensya. Hapon na iyon, habang dinadala si Dr. Sandoval pabalik sa selda, nakasalubong niya si Clara. Bahagyang yumuko si Clara at ibinuka ang kanyang bibig nang walang tunog. Huwag kang mag-alala. Nakita ni Dr. Sandoval ito at tila nakahinga ng maluwag.
Ngunit nakita ni Cruz ang tunay na ekspresyon ni Clara. Pagkalagpas ni Dr. Sandoval, malamig, walang emosyon. Hindi iyon tingin ng isang nag-aalalang kasintahan, kundi ng isang manlalaro na tinitingnan ang kanyang pyesa. Dahil dito, mas malalim na hinukay ni De La Peña ang background ni Clara at natagpuan niya ito. Isang medical record mula 7 taon na ang nakalipas. Si Clara Santos ay sumailalim sa isang abortion at ang nakapirma bilang guardian, Isabela Reyes. Pinilit siya ni Isabela na ipalaglag ang bata dahil ayaw niya ng iskandalo sa klinika, sabi ni De La Peña. At ayon sa mga katrabaho, si Dr. Sandoval ay nandoon lang nanonood habang nagmamakaawa si Clara. Natagpuan din nila ang internet search history ni Clara mula 6 na taon na ang nakalipas. Paano bumili ng potassium chloride, lethal injection dosage, paano itago ang amoy ng bangkay. Isang perpektong plano ng paghihiganti. Hinarap muli ni Cruz si Dr. Sandoval. Dr. Sandoval, hindi ito aksidente. Ginamit ka lang niya. Hindi ikaw ang pumatay. Ang kamay mo lang ang ginamit niya. Tama ba? Umiyak si Dr. Sandoval. Hindi ko alam. Akala ko pampatulog lang iyon. Si Clara, pinalitan niya ang gamot. Akala ko, sa loob ng 6 na taon, ako ang pumatay sa asawa ko dahil sa kapabayaan ko. Pero ako mismo ang nagturok ng lason sa kanya. Gumuho ang mundo ni Dr. Sandoval. Hindi siya isang mamamatay tao, isa siyang kasangkapan. Kabanata 9. Ang pag-amin ng mastermind. May search warrant na hawak. Pinuntahan ng mga pulis ang apartment ni Clara. Malinis at maayos ang loob, ngunit napansin ni Cruz ang isang hilera ng mga paso sa bintana. Lahat ay malago maliban sa isang rubber tree na tuyot na tuyot. Bakit tuyo ito? Tanong ni Cruz. Nakalimutan ko pong diligan. Itatapon ko na sana, sagot ni Clara. De La Peña, hukayin mo yan. Sa ilalim ng lupa sa paso, natagpuan nila ang isang maliit na bote na may label na KCl, potassium chloride, at isang lumang heringgilya. Sasabihin mong hindi sa'yo yan? Tanong ni Cruz. Ang serial number nito ay tumutugma sa batch na ini-deliver sa klinika noong 2012, noong nandoon ka pa. Kalmado pa ring sumagot si Clara. Inutos lang po sa akin ni Dr. Sandoval na itago yan. Hindi ko alam kung para saan. Clara Santos, arestado ka sa kasong murder at pagtago ng bangkay. Sa interrogation room, inilahad ni Cruz ang lahat ng ebidensya, ang bote ng lason, ang abortion record, ang internet search history. Clara, tapusin na natin to. Ikaw ang mastermind. Ginamit mo lang si Dr. Sandoval. Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, isang mahinang tawa. He. Itinaas ni Clara ang kanyang muka. Wala na ang maskara ng isang kawawang biktima, napalitan ito ng isang nakakatakot na ngisi. Ngayon nyo lang nalaman, ang babagal naman ng mga pulis sa Pilipinas. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya at kabaliwan. 6 na taon akong naghintay, sinubuan ko na kayo. Hindi nyo pa rin malunok. Itinuro niya ang larawan ng bote. Hindi ko yan nakalimutang itapon. Tropeo ko yan. Isang paalala na ang mag-asawang mapagmataas na iyon ay nasa ilalim na ng aking mga paa. Bakit mo ginawa to? Tumingin si Clara sa kisame. Gusto niyong malaman? Pakinggan niyo ang kwento ng araw na pinatay nila ang anak ko sa loob ng sinapupunan ko at ikinuwento niya ang lahat. Ang gabi ng Mayo, Ancaputu, 2012. Kung paano niya, sa isang mabilis na kilos, ipinalit ang bote ng potassium chloride sa propofol na hawak ng nanginginig na si Dr. Sandoval. Masakit! Ang sakit! Parang nasusunog ang braso ko. Sigaw ni Isabela habang itinuturok ang lason. Huwag kayong hihinto, doktor. Side effect lang yan ng propofol. Ituloy niyo. Kung hindi, mamamatay siya sa shock. Sigaw ni Clara. Dahil sa takot, ipinasok ni Dr. Sandoval ang buong laman ng heringgilya. Ilang sandali lang, huminto ang paghinga ni Isabela. Si Doktor
Sandoval ay nagpanik, ngunit si Clara ay nanatiling kalmado. Kasalanan niyo to, doktor. Nagkamali kayo ng dosage, pero may paraan, may espasyo sa likod ng pader. Siya ang nagplano ng lahat, ang pagtatago sa bangkay, ang paghahanda ng mga materyales, ang pag-utos kay Dr. Sandoval na magkunwaring naglaya si Isabela, isang perpektong krimen. Galit ako, sabi ni Clara. Ang buhay ko ay naging impyerno, pero sila patuloy na namumuhay ng masaya. Kaya naisip ko, panahon na para ibagsak sila. Hindi ka ba nagsisisi? Dito na magtatapos ang buhay mo. Umiling si Clara. May kakaibang kapayapaan sa kanyang mga mata. Hindi, ibinigay ko lang sa kanila ang parusang nararapat. Ituring nyo na lang itong isang requiem para sa anak ko. Ngumiti siya. Sa likod ng ngiting iyon, ang katotohanang nakakulong sa pader sa loob ng 6 na taon ay tuluyan ng lumabas sa liwanag. Epilogo, ang anino ng karangyaan. Marso ng sumunod na taon. Ang nasasakdal, si Clara Santos, ay hinahatulan ng reklusyon perpetua. Hindi man lang kumurap si Clara, ang nasasakdal, si Marco Sandoval, ay hinahatulan ng 3 taong pagkakakulong bilang accessory sa krimen. Yumuko si Dr. Sandoval, nanginginig. Habang nasa kulungan, tuluyan siyang nawala sa sarili. Lagi niyang naririnig ang boses ni Isabela na kumakalmot mula sa loob ng pader, sumisigaw na palabasin siya. Inilipat siya sa isang mental facility. Ang gusali ng Lumina Aesthetics Clinic ay iniwanan at naging isang simbolo ng isang madilim na nakaraan. Ang gintong karatula ay nakahandusay sa sahig, kinakalawang. Isang mamamahayag ang sumulat ng isang libro, Ang Babae sa Pader, na naging bestseller. Ang trahedya ng iba ay naging pagkakataon para sa kanya. Si Detective Cruz, pagod sa lahat, ay nag-file ng leave. Isang araw, bumalik siya sa BGC at tinitigan ang abandonadong klinika. Naalala niya ang huling isinulat ni Isabela sa kanyang diary. May nagmamasid sa akin. Isang M. Kailangan kong mag-ingat. Si Memba ay si Miho, Clara, o isang multo, monster, na siya mismo ang lumikha. Itinapon ni Cruz ang kopya ng diary sa basurahan at lumakad palayo. Ang BGC ay nanatiling abala at maningning. Ang trahedya ng isang babae at ang pagkasira ng buhay ng isang lalaki ay unti-unting nalimot sa ingay ng lungsod. Lumipas ang taglamig at dumating ang tagsibol. Sa loob ng abandonadong operating room, sa isang siwang sa sahig, isang maliit at ligaw na halaman ang sumibol. Ang mga mura at luntiang dahon nito ay kumikinang sa sinag ng araw. Sa kabila ng kasakiman at galit ng tao, ang buhay ay patuloy na naghahanap ng paraan upang sumibol.